Ay mga backyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So katatapos ko lang pala mga backyard nag-sit up ng double cage dahil mag-a-add ako ng breeders ngayon mga backyard para sa additional breeder ko doon sa aking ibunan. So magbibigay din ako ng tips sa inyo mga backyard kung paano mag-success yung ating mga breeders na isinalang sa breeding cage mga backyard. So wag na nating patagalin mga backyard, start na tayo. So ito nga pala yung mga breeders ko ngayon mga backyard na sasalang ko sa aking breeding cage. So unahin natin yung English Badgie mga backyard. So ang pagsili ko mga backyard sa edad ng English Badgie pag once nagsasalang ako mga backyard for breeding. So unang tips ko sa inyo mga backyard para mag-success yung breeding ninyo sa mga napili nyong ibon is 11 months old mga backyard. Kumukuha ako ng mga breeder sa aking alagang English Badgie. And then dito naman mga backyard sa Liswing Hen at saka sa Double Crest Prellback Hago mga backyard na Parakeets Budgerigar. Kumukuha ako sa kanila mga backyard pag nasa 7 months old na po sila. So yun po yung practice ko dito mga backyard sa aking ibunan. Alam nyo ba mga backyard kung bakit? Kasi pag nasa ganong age po ng ibon tayo kumukuha ng breeder, may iwasan po natin mga backyard ang sapula. So, pangalawang tips ko sa inyo mga backyard is dapat maganda yung health nila mga backyard. Tsaka mataba sila, kondisyon na kondisyon. Pag isasalang nyo niya sila mga backyard sa breeding. Kasi pag once mga backyard nagsalang kayo ng ibon sa breeding cage nyo and then hindi sila kondisyon, payat yung dalawa mga backyard. So, failure pa din yung ginagawa nyong parisan mga backyard sa ibon na gusto nyong pagpares. So pangatlong tips ko sa inyo mga backyard, dapat pag nagsili kayo ng breeder mga backyard is hindi magkapatid. So kapag magkapatid kasi mga backyard, ang estado po sa mga ibon natin is ma-inbreed po sila. So ang tendency po doon mga backyard, maaring hindi maganda yung painakay nila o di kaya mga backyard pilay yung paa sa mga anak nila, tapos matatamlay mga backyard. So na-experience ko na yan mga backyard dito sa aking ibunan. So hindi ko lang na-update sa inyo dahil masyado akong busy sa trabaho. So ngayon mga backyard, ang pag-pair ko ng ibon, so hindi po sila magkapatid mga backyard para mag-success po talaga yung breeding natin sa kanila. So pang-apat na tips ko sa inyo mga backyard, dapat magkasing tulad po ang age ng mga ipagpares nyong ibon. So kapag nagpares po kayo mga backyard ng male na yung edad niya mga backyard is nasa 4 months old, and then yung female mga backyard is nasa 11 months old na English Badgie. So ang tendency po doon mga backyard, hindi pa din mag-success ang breeding ninyo dahil ang edad ng parisan na ipinares nyo mga backyard is hindi sila magkatugma. So, mas mabuti mga backyard na pag nagpares kayo ng ibon, pag gusto nyo mag-success talaga sila, is yung edad nila mga backyard is magkatulad at saka yung edad nila is good na for breeding mga backyard. So, hanggang dito lang yung tips na may ibibigay ko sa inyo mga backyard. I hope may natutunan kayo. So, samahan nyo muna ako mga backyard. Ilagay ko sila doon sa aking breeding cage dahil may na-sit up na ako. So ito pala yung breeding cage na sinit up ko mga backyard. So actually ang cage na to mga backyard is ito po yung blind cage ko mga backyard sa breeder ko na mga parakeets. So inilipat ko po yung mga breeders ko mga backyard doon sa blind cage ng aking Prellback Hago at saka sa aking mga English Badgie mga backyard para magamit ko ito for breeding mga backyard sa aking mga ibon na sasala ngayon. So ito pala sila mga backyard. So samahan nyo ako, ilagay ko sila dito mga backyard para makapagparami tayo mga backyard ng mga ibon ngayon. So ayan mga backyard, tapos ko nang nalagay sa breeding cage ang aking mga napiling breeders mga backyard. So ito po yung English Badgie ko mga backyard. And dito naman yung mga parakeets ko. So ayan,
nakapatong na po yung ngayon mga ka-backyard sa nest box. So dagdag tips ko nga pala sa inyo mga ka-backyard, pag once nagsalang kayo ng ibon is dapat mayroon kayong cuttlefish bone. And then mayroon din kayong patubigan mga ka-backyard. Tapos yung lalagyan ng patuka. At yung nest box mga ka-backyard. So importante po tong nest box mga ka-backyard pag once nagsalang kayo ng mga breeders. Dahil dito po sila nangingitlog mga ka-backyard. So kahit yung breeders nyo mga ka-backyard is nasa tamang edad, and then yung health nila mga ka-backyard is good na for breeding. Tapos wala kayo nito mga ka-backyard, is hindi pa din mag-success ang breeding ninyo mga ka-backyard. So mas mabuti na kumpleto yung mga accessories nyo mga ka-backyard at yung binigay kong tips sa inyo ngayon para mag-success yung breeding nyo mga ka-backyard sa inyong mga alagang ibon. So hanggang dito lang ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating mga ibunan sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Enjoy lang po tayo sa hobby natin at mag-ingat po tayo.